nilalagpasan lang hindi siya nakikita ng mga ito. Kinaumagahan nakauwi si Tito sa bahay. May sugat pa sa braso. Hello, Bear. Sabi niya nandoon pa raw yung bala na tumama sa kanya. Hindi niya inalis hanggang sa gumaling na raw yung sugat. Simula noon, naging panata na ni Tito yung pagpapapako sa krus tuwing mahal na araw. Yun daw ang bayad niya sa lalaking nagligtas sa buhay niya. Naniniwala raw kasi siya na ang lalaking yun ay si Jesus. At kahit sobrang sama niyang tao, ay pinatawad pa rin siya nito. Binigyan ng pagkakataong magbagong buhay. Pero Sir Neb, ilan sa mga kapitbahay namin ang nagsasabi na hindi sila naniniwala na si Jesus ang nakita ni Tito. Hindi naman daw kasi nabanggit sa Biblia ang ginagawa niyang panata. Hi, Wiz. Pakitago na lang ako sa pangalang Erlin. Tapos na. Ang ikukwento ko ay nangyari noong nagbuntis ako sa ikalawa kong anak na tawagin na lang nating Jim. Sir Neb, isa akong single mother. 3 buwan pa lang ang tiyan ko noon nang maglahong parang bula ang tatay ng 2 kong anak na si Ireneo. Yan, totoong pangalan niya yan para mapahiya siya. Ang sama pala ng pakiramdam noong ganun na ang tawag ngayon ng mga kabataan ay ghosting. Kabuanan ko na nang malaman kong umuwi pala sa kanila sa Sorsogon ng walang ya. Iniwan na pala talaga kami. Isipin nyo naman, panahong inaaswang ako pero wala akong kasama sa bahay, kundi ang panganay kong anak na 3 taong gulang pa lang. Pero hindi ko nagaanong irarantang hinaing ko dyan kay Ireneo at yung ilang buwan na inaswang ako. Irerekta ko na sa gabi na nanganak ako at doon talaga malala ang pang-aaswang sa akin. Kung si Ireneo ay makapal lang mukha na layasan kami, yung aswang naman ay makapal lang mukha na ipakita ang sarili niya at talagang nagpupumilit na makuha ang anak ko. Ang due date ko ay last 2 weeks ng March. March 20 eksakto. Pasok yun ng mahal na araw noong 2005. Araw-araw akong nagsisimba noon para humingi ng gabay at kaligtasan. Lalo pa nga at due date ko na. Dumating ang March 20, pero wala akong naramdamang paghilab o anuman. Dumating ang 21 at 22, ay wala pa rin. Sabi ng OB ay normal lang daw yun. Maaaring 2 linggo, bago o pagkatapos ng due date ko, doon ako manganak. Kaya hindi ako nag-alala. Pisperas ng Easter Sunday, gabi yun. Doon ko naramdaman yung pananakit ng balakang ko. Pinakiramdaman ko yung sarili ko kung magsusunod-sunod ang pagsakit. 2:00 yun ng madaling araw nang gisingin ko yung mga magulang ko. Umuwi na kasi ako nun sa amin noong kabuanan ko na para may kasama ako. Paglabas namin ng bahay,